At pagdating sa panahon ng Panginoong Jesus, nandoon na naman si Satanas. At ano na naman kanyang iniaalok? Sabi sa Panginoon, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, siyempre nag-aayon na ang Panginoon ng 40 days, talagang gutom. Sabi kung ikaw ay anak ng Diyos, sige, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero dahil ang Panginoon ay alam niya ang Scripture, hindi siya pwedeng maintuan kung silong pa. Nasabi kagad ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Unang atip, hindi siya nagtagumpay. Pangalawa, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil sabi sa kasulatan, alam niyo ng demonyo ang kasulatan. Iingatan ka ng mga anghel upang hindi matisod ang iyong mga paa sa bato. Nasa aklat ng Psalms yan. So alam din ng diablo, nagkukot din siya sa Scripture. Pero paano kung ang kausap ay hindi alam ang sinasabi ng Panginoon? Madadaya. So ang sabi ng Panginoon, tunay nga na ang mga anghel ay iingatan ako para hindi matisod yung kanyang paa sa bato. So hindi siya nagtagumpay. Dinala na naman siya sa taluktok ng bundok at ipinakita. Nakikita mo ba ang kagandahan ng Jerusalem? Nakikita mo ba yung magandang lungsod? Lahat ng mga yan ay akin. At kung ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay ko yan sa iyo. Sabi ng Panginoon, sa Diyos mo lamang ikaw ay sasamba. So hindi na naman siya nagtagumpay. Ngayon, pansinin natin mga kapatid, ano ang inaalok ng diablo sa tao? Yung power, kapangyarihan, yung kasikatan, yung kayamanan, yung kasaganaan. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, kung hindi tayo magiging mapagbantay, sa ating henerasyon, andyan pa rin yung mga alok ng diablo. Maging mapagbantay tayo. So ano ang sikreto? Kailangan nating alamin ang Scripture. Kailangan aralin natin ang Biblia. At dito natin makikita, masasala kung ito ay galing sa diablo o galing sa Diyos. Maraming turo sa Biblia na minsan sabi pabalik-balik na lang, paulit-ulit na lang. Pero dahil ang salita ng Diyos ay hindi naman yan nababahaw, hindi naman nababanis, di ba Brad Lito? Kumbaga, ang salita ng Diyos ay laging sariwa yan bawat umaga. At kailangan lang natin itong pag-usapan at talakayan sapagkat importante na yung ilang bahagi, maaaring hindi natin masyadong napag-uusapan, kailangan balikan. At nang sa ngayon, ma-remind tayo na number 1 po kasi, pagka tinitingnan natin yung mga maglalaro, halimbawa, boxer, hindi sila magiging matagumpay kung hindi nila inaaral yung galaw ng kalaban. Kumbaga, inaaral nila yan. Kahit sa larong chess, di ba, Sir Jerome, pag naglaro tayo, hindi po pwedeng yung alam mo lang ang inaaral mo. Kailangan alamin mo yung laro ng kalaban mo. Yung moves niya, para pag sakaling magharap kayo, alam ko na, ito ang opening niya. Dito siya malakas, dito siya mahina. At sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, importante maunawaan natin na ang Diyos ay laging inaaral natin yung kanyang turo. But minsan, namimiss natin na ang Diyos ay may kalaban. Yung kalaban ng Diyos ay kalaban natin. Yung kalaban ng Diyos, yun yung mismong gumagawa ng paraan upang masira tayo. Siya yung accuser, siya yung lahat ng gumagawa para masira tayo sa Diyos. Kaya nga pag-uusapan natin ngayong umaga, paano natin mapagtatagumpayan ang gawa ng kaaway. Importanteng malaman natin kung paano natin ito pagtatagumpayan. Pero bago yan, manalangin muna tayo. Aming Diyos, kami po ay nagsasubmit, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Lalo tigit, Panginoon, sa aming pag-uusapan, sa aming pag-aaralan, Panginoon, ay ang mga bagay na may kinalaman, O Diyos, sa unmasking, sa pagtatanggal namin ng maskara ng kaaway.
na maraming beses, Panginoon, ang iyong mga anak ay nadadaya dahil nga po, Panginoon, sa pagkukunwari, pagpapanggap ng kaaway na nagkukunwaring anghel, Panginoon. Ngunit dakilang Diyos, ito'y napakadelikado sa panig namin bilang iyong mga anak. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang mga gawa ng kaaway upang hindi kami madaya, upang hindi kami ma-deceive, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, maunawaan ang bagay na ito at hindi namin pinahintulutan ng mga distraction ng kalaban at higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo kami ng kapangyarihan na mapaglabanan ang lahat ng gawa ng kaaway. Ingatan niyo po ang bawat isa, maging aming mga pamilya, ang aming mga kapatid, mga pamilya na hindi pa namin kasama. Ingatan niyo po sila hanggang sila yung karating, Panginoon. Makasama namin, Panginoon, sa bahagi nito ng aming gawa. Salamat po, Ama, sa iyo po namin nagkakatiwala lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa maraming panahon, mga kapatid, ang mga strategy ng kaaway, maaring alam na rin natin yung iba. Dahil si Satanas, sabi nga ng Panginoon, yung master of lies, father of lies, master of deception, ama ng kasinungalingan. Siya yung pinakamahusay pagdating sa pandaraya, slanderer. Pag sinabing slander, hindi naman ito yung katulad ng kasi ang kasinungalingan ay liars, di ba? Ang slander ay nagsasabi ng totoo para sirain ka, para sa bad intention. Kumbaga parang yung mga nagre-reveal sa gobyerno, sinasabi nila yung totoo, pero hindi para ika nga ituwid, kundi ang intention para sirain yung mga leader. Yan yung trabaho ng mga slanderer. Mapanirang puri sa Tagalog. Ngayon, dahil sa ang sinasabi ng kaaway, ay mayroong parang kunting katotohanan, may kalahating katotohanan, ngunit ang kalahati ay kasinungalingan. Dito maraming nadadayak ng mga anak ng Diyos. Aminin po natin sa hindi. Sabi nga ng Scripture, even the very elect will be deceived sa huling panahon. Kahit yung pinakamatatag na sa pananampalataya, ay madadaya at madadaya pa. Sapagkat yung kalaban natin ay talagang master of deception. Minaster na niya yung pandaraya. Minaster na niya yung pagbubulang. Siya nga yung ama ng kasinungalingan. Kaya kailangan natin maging mapagbantay upang maingatan natin yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Ang sikreto daw para mapagtagumpayan natin ito, kung ating mababasa sa James chapter 4 verse 7, kung may Bible po kayo, labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Sino yung nakakita dyan sa Tagalog? Sa James 4 verse 7. Ang tagal mag-loading ng Oo. Kaya nga pasakot kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at layuan niya kayo. Sabi, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. So isa pala sa sekreto ay yung submission natin sa Diyos. Kasi pag hindi tayo nag-submit sa Diyos, ibig sabihin, hiwalay tayo doon sa plano at programa ng Panginoon. Pero kung tayo ay magpapasakot doon sa plano at kalooban ng Diyos, hindi makatatagal ang diablo sa atin. Lalayo siya. Tandaan po natin mga kapatid, is chapter 3 ng Genesis, ang unang-unang strategy ginawa ni Satanas doon, kung paano niya nadaya si Eva, ay by simply sinasabi niya, hindi naman talaga kayo mamamatay. Pag kumain kayo sa bunga ng puno na nakakaalam ng mabuti at masama, hindi naman kayo mamamatay. Talaga namang hindi naman tayo namatay. Pero ang namatay nga po doon ay yung relationship ng Diyos at ng tao. At naging matagumpay pansamantala si Satanas doon sa kanyang strategy. Sinasabi niya yung totoo. Di ba? Hindi ka naman mamamatay. At totoong hindi naman namatay yung tao.
Sa katunayan, inabot po nga ng 930 years si Adan bago namatay. Pero prior nun sa pagkain nila ng bunga ng puno nakakalam ng mabuti at masama, hindi sila kaagad namatay. But there is a literally napatay yung relasyon ng Diyos at tao. At dahil sa pangyayari yun, nakita natin kung ano yung nangyari sa mga sunod na henerasyon. Nagkaroon ng unang kaguluhan sa pamilya, nagkaroon ng unang murder sa pamilya, Cain at si Abel, so forth and so, dumating sa panahon ni Noe, nagkaroon ng matinding kasamaan, hanggang sa nilunod ng baha ang mundo, at pagdating sa panahon ng Panginoong Jesus, nandito na naman si Satanas. At ano na naman kanyang iniaalok? Sabi sa Panginoon, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, siyempre nag-aayon ang Panginoon ng 40 days, talagang gutom. Sabi kung ikaw ay anak ng Diyos, sige, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero dahil ang Panginoon ay alam niya ang Scripture, hindi siya pwedeng maintuan kung silong pa. Nasabi kagad ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Unang atip, hindi siya nagtagumpay. Pangalawa, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka. Dahil sabi sa kasulatan, alam niyo ng timonyo ang kasulatan. Iingatan ka ng mga anghel upang hindi matisod ang iyong mga paa sa bato. Nasa aklat ng Psalms yan. So alam din ng Diablo, nagkukot din siya sa Scripture. Pero paano kung ang kausap ay hindi alam ang sinasabi ng Panginoon? Madadaya. So ang sabi ng Panginoon, tunay nga na ang mga anghel ay iingatan ako para hindi matisod yung kanyang paa sa bato. So hindi siya nagtagumpay. Dinala na naman siya sa taluktok ng bundok at ipinakita. Nakikita mo ba ang kagandahan ng Jerusalem? Nakikita mo ba yung magandang lungsod? Lahat ng mga yan ay akin. At kung ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay ko yan sa iyo. Sabi ng Panginoon, sa Diyos mo lamang ikaw ay sasamba. So hindi na naman siya nagtagumpay. Ngayon, pansinin natin mga kapatid, ano ang inaalok ng Diablo sa tao? Yung power, kapangyarihan, yung kasikatan, yung kayamanan, yung kasaganaan. At ang mga bagay na ito, mga kapatid, kung hindi tayo magiging mapagbantay, sa ating henerasyon, andyan pa rin yung mga alok ng Diablo. Sa mga estudyante, pansinin natin, habang nag-aaral, may lalapit. Tikman natin ito, Brad. Makakaranas ka ng heaven. Pagka yung bata na sulusulan at nasubukan yung droga, hindi na makaalis. Ang heaven ay pinapangako, impyerno pala, na uuwi sa kapahamakan yung kabataan. Kung gusto mo ng promotion, dahil next in rank ka na, sumama ka kay boss para sigurado ang promotion mo. Itataya nung iba, babae man o lalaki, para sa promotion. But yun ang simula ng pagkasira ng buhay ng isang tao. Deception. Sapagkat ang gusto ng Diablo ay lagi siya ang sasambahin. Lagi siya ang masusunod. Yun talaga ang pinakang common goal ng Diablo eh. Sambahin siya. Ngayon, kung hindi tayo magiging mapagbantay, sa inaakala natin ito ay magiging beneficial kapakinabangan sa atin. Kung hindi tayo magiging mapagbantay, ito ang magpapahamak sa atin. Kahit sa ating mga Kristiyano na. Dahil nag-warning ang Panginoon that even the very elect will be deceived in the last days, kailangan po tayo aware, bantay tayo ng mga Diablo kahit sa ating kapanahonan niya ay kumikilos at gumagawa para masira tayo. Marami na tayong nabalita ang mga pastor, mga great man of God, pero bakit nasira sila? Nadaya eh. Kilala natin si Jimmy Swaggart noong mga kapanahonan niya. Siguro narinig mo niya yung brand dito, di ba? Jimmy Swaggart, napakagaling na evangelist. Pero ginamit ng Diablo ang babae, huwag kayong magalit sa akin.
ginamit ng diablo yung babae para masira si Jimmy Swaggart. Doon sa Garden of Eden, ginamit ng diablo yung babae para masira yung unang pamilya hanggang sa tayo nadamay. Pero pagdating sa panahon ng Panginoon, bakit ang iglesia ay inihalin tulad ng Panginoon sa babae? Dahil yun ang kanyang pakakasalan yung iglesia. Tayo, the body of Christ. Sapagkat, si Satanas, alam niya rin kung sino yung magdadala ng binhi na babasag at dudurog sa ulo niya na pinag-uusapan nila doon sa Garden of Eden. So alam din ni Satanas na yung babae ang magdadala ng binhi na dudurog sa kanya. And therefore, ang body of Christ ay binabantayan niya at pilit niya rin gustong masakin. Sapagkat alam niya ito ang magwawakas sa kanya bilang adversary ng Diyos. Kaya yung mga babae, hindi ho masama. Dahil ito ang gaganti. Dito manggagaling. At nagkaroon ng katuparan na ang babae ang nagdala ng binhi at ipinanganak ang Panginoong Hesus na siyang babasag sa pangluluko at pandadaya ni Satanas. And therefore tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, sa ating kapanahunan, dapat nating nalalaman kung ano yung tinig ng diablo, ano yung tinig ng kaaway. Kailangan alam natin. Kapag ang naririnig natin ay mga bagay na katulad ng ginamit niya sa kay Eva, ginamit niya kay Jesus Christ during the time ng pagtutukso, maging mapagbantay tayo. So ano ang sikreto? Kailangan nating alamin ang Scripture. Kailangan aralin natin ang Biblia. At dito natin makikita, masasala kung ito ay galing sa diablo o galing sa Diyos. Upang hindi tayo napaglalalangan, nalilin lang. Kasi maraming offer. Napakaraming offer ng diablo sa atin. At kapag hindi tayo naging mapagbantay, ito rin ang magiging dahilan upang mapahamak tayo. Kaya kung dito sa ating pinag-aaralan ngayon mga kapatid, hindi masama yung kayamanan. Hindi rin masama ang kapangyarihan. Hindi rin masama yung kasikatan. Lalong hindi masama ang kasaganaan o kaligayahan at kaalaman kung ito ang magbibigay ng parangal sa Diyos. Pero kung ang lahat ng ito ay magiging dahilan upang magmalaki tayo laban sa Diyos, yun yung masama. At kalimitan po ang mga tao kapag nagkakaroon ng kapangyarihan ay nang-aapak na ng kapwa. Kalimitan ang mga tao kapag nagkakaroon ng kayamanan, nilalabanan na ang Diyos. Kapag ka nagkakaroon na ng kasikatan, parang sila na yung Diyos. Pansinin natin yung mga artista. Nalala niyo yung Beatles ba yun? Na sabi nila, mas sikat pa kami kay Jesus Christ kung sa panahon ko. Totoong grabe yung kasikat nila. Pero ang problema, ang Diyos na ang kinakalaban nila. Kaya nakakatakot kung hindi tayo nagiging mapagbantay. Na yung mga kasikatan, kasaganaan, yung kayamanan, ay nagiging sentro na yung ating sarili. Marami tayong naririnig ngayon na ako ang huling suko. Ako ang anak ng Diyos na, di ba, may mga naririnig tayong mga simbahan na gano'n. Na parang inaangkin na sila, nakapalit na ng Panginoon. Meron pang, ako na ang kapalit ng Panginoong Hesus. Yung vicar, ibig sabihin, yun siya parang, instead na ang Panginoon, siya ng kapalit. Di ba? May mga ganyan tayong naririnig. Mga bagay na yan, kung tutuusin, kung alam nila ang Scripture, hindi nila ito magagawa. Kung alam nila ang Scripture, ito ay nagiging parang pangtakip nila sa kanilang pagmamalaki. Kaya kapag nandoon tayo sa mga ganoong mga tinig, magbantay po tayo. Kapag ang pastor natin dito, kung sino man tumatayo dito, ang kanyang itinataas na ay ang kanyang sarili, maging mapagbantay tayo.
Ngunit napakapalan natin sapagkat dito sa gawain sa Bethel Church, ang itinataas dito ay ang Panginoon. Kaya malakas ang loob nating sabihin na ang Bethel Church is the house of prayer sapagkat yun talaga ang sentro. At ang Diyos talaga ang itinataas dito. Kasi kung hindi ang Diyos ang itinataas dito, kung itinataas dito ay si Pastor Joe, mag-iisip din ako. Kaya nga sa dami ng mga simbahan ngayon na masasabi natin, mga lalaking simbahan, pero ang laging isinisigaw, kami, amin, ako. Mag-isip tayo sapagkat hindi ng Panginoon ang natataas. Mapalad nga ang Bethel Gospel Church dahil sa ganitong sulok, ang maririnig natin dito, ang Panginoong Jesus ang sentro ng gawain dito. Amen. Hindi si pastor, hindi si pastora. Kasi kung tao lang ang sentro ng gawain ito, palagay ko, hindi rin tayo magkakaisa. Kasi bawat isa sa atin ay meron din tayong sariling ego at pride na, masikat ako sa iyo, mas may aral ako sa iyo. Pero ang lahat ng mga bagay niyan, kaya nating ibaba sapagkat alam natin na yung leader natin, ang Diyos ang itinataas. At dahil sa Diyos ang itinataas, lahat tayo ay nagpapakumbaba. At kapag lahat tayo nagpapakumbaba, nagpapailalim tayo sa kalooban ng Diyos. At pag nagpapailalim tayo sa kalooban ng Diyos, lahat tayo ay magtatagumpay laban sa diablo. Kasi kung hindi na po tayo nagkakasundo-sundo dahil ang ating itinataas na yung ating mga sarili, kanya-kanya tayong pataasan dito ikara ng ihi, hindi ito lalago, hindi ito magkakaroon ng pagsulong na gawain ito. Pero kung hanggat nandiyan yung ating pagpapakumbaba at nagpapasakop tayo sa Diyos, pagpapasakop sa Diyos ay katumbas ng pagpapailalim sa kapangyarihan ng kanyang lingkod na inilagay dito, lalago at lalago ang gawain ito. Amen. At magugulat ang marami, bakit ganyan ang gawain dyan sa lugar na yan? Samantalang sulok, bakit ang dami na nila, bakit mayayaman sila? It is the secret na sinasabi ng salita ng Diyos, magpasakop kayo sa Diyos at nalayo kayo ng diablo. Ngunit kapag nakapasok ang doktrina ng diablo dito, pagalingan tayo. Pasikatan tayo, kanya-kanya tayo. Ako ang mas magaling. Hindi siya dapat yan. Nakakalungkot isipin, maraming church ngayon nagkakahati-hati because hindi gustong ma-spread yung gospel. Nagkakahati-hati sapagkat sila yung mas gustong maging sikat. Sila yung gustong maging leader. At maraming nangyayaring ganyan. Well, of course, everything works together for good. But ang importante mga kapatid, kung ang ating isinusulong ay ang gawain ng Diyos, kung ang itinataas natin ay ang Panginoon Diyos, ibababa natin yung ating mga sariling pride and ego. Upang yung Diyos ang maitaas at ang gawain ng Diyos ang mapalakas at ang diablo ay hindi makaporma, hindi makapenetrate, hindi makapasok sa gawain ng Diyos. Sapagkat nagpapasakot tayo. Dahil na sinasabi sa James chapter 4 verse 7. Ganun din ang sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7 na ang diablo ay parang liyong umaatungal, aali-aligid, naghahanap ng masisila. Ibig sabihin, within the body of Christ, pag may makitang mahina-hina, maraming pinagdadaanan, yun ang madaling atakihin, di ba, sa mga tupa, kung alin yung pipilay-pilay at parang matamlay, yun ang madaling atakihin ng diablo. So, kailangan mapagbantay tayo, mga kapatid. At kung nauunawa natin ang sinasabi sa James chapter 7, verse 4 verse 7, yung submission to the authority of God, ang sikreto upang mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway. Yun yung pinaka-importanting sikreto. Ngunit kung ang pagpapasakop natin sa Diyos ay sa ating isip lamang at hindi sa aktual na ginagawa natin, ang Diyos pa rin ang makapag-re-reveal dito sa atin. Mailalantad pa rin ito ng Diyos. Pero ang aking ikinatutuwa dito sa Bethel Gospel Church, sapagkat iba-iba man yung pinanggalingan natin, pero pagdating doon sa pagsunod sa leader, ay nararamdaman at nakikita natin. Na pagka ang may activities, pansin ko lang, na hindi nagkakanya-kanya. We work as a team. Hindi tayo gumagawa ng, bahala niya si pastor, kaya trabaho niya man yan. Bahala niya si pastor, kaya trabaho naman niya. Napapansin ko dito, pagdating sa mga activities, yung lahat ng mga Kristiyano, iba-iba man yung pinanggalingan, iba-iba man yung pinagkakaabalahan, pero ang lahat nagtutulungan, kanya-kanyang contribution. Kahit nga dito sa pagkain na lang, pansin mo, kahit kulay lang ang akin. Pero ako may ambag. Amen.
Kaya ano kung baka yung inyo, at least may ambag kayo. May sawa kayo. Di ba importante? Pero kung gusto niyong kumuha ng alagay po, parang magandang lahi yung pusa namin, kahit iwanan na yung ulam sa lamisa, hindi man ginagalaw. Kasi asin nga lang naman. Bibigyan ko kayo. Pero ngayon, kahit pa paano, hindi na asin. Gulay na. Gulay na. O, kaya dinala ko na lang kasi para di kainin ng pusa kasi iwanan mo mahirap na. So yun po mga kapatid, ang kagandahan lamang sa sinasabi ng sikreto sa pagtatagumpay laban sa kaaway is submission to the authority of God. And the authority of God ay idiniligate sa kanyang pastor o kung sino man yung leader ng simbahan, ministro, pastor, or ano man, or pare. Kapag ka hindi po natin naunawaan ang bagay na ito, ang tendency, karagulo. Hindi natin gustong banggitin yung mga church na nangyayari ganyan. Nahati pa ulit. Nung nahati na naman ulit. Sapagkat ang gusto ng isa, siya maging siya gusto maging head, siya maging leader. At dahil siya gusto niya maging leader, yung isa naman ay ayaw ko sa'yo. Mas marunong ako sa'yo, mas may aral ako sa'yo. Ako rin, maging leader din ako. Well, sabi nga, everything works together for good para ma-spread yung gospel. Pero ang malungkot, yung hindi pagsubmit sa otorita ng Panginoon, yun ang nagiging dahilan. Kaya nagkakaroon ng kanya-kanyang diskarte. At hindi nasusunod yung kalooban ng Diyos. Sino nagtatagumpay? Yung diablo. Na dapat yung diablo ay dapat siyang lumalayo at tumatakas. Hindi yung mga iglesia ang nagkakawatak-watak. Tandaan natin yung kawan ng tupa kapag pinasok yan ng mga lubo kung tawagin. Nagkakanda, hiwa-hiwalan. Yung iba nakakain. Pero yung isang kawan na yung pastol ay parang si David, handang itaya yung buhay para lang mailigtas yung mga tupa, napapangalagaan ang buong kawan. At mapalan niya tayo dito sa Bethel Gospel Church sapagkat yung, hindi ako nagsisip-sip kay pastor, sapagkat yung aking observation na yung ating mga bawat pamilya, every time na nag-pray, isa-isahin ipagpapanalangin yung bawat isa. Trabaho ng pastor. Pero kung yung pastor walang yung pakialam, bahala kayo dyan, basta kung gusto ko yumaman, problema nyo yan dyan, may kanya-kanya man tayo buhay. Pero dito iba eh. Lahat, simula sa bata hanggang sa matanda ay pinag-pray. Kaya nga napakapalan ng sambahan ito dahil ang kanyang leader, ang kanyang yung pinakang sentro ng kanyang pinaguhugutan ay pananalangin. Kaya kumbaga, kung ako ikawan, ay safe ako dito. Hindi ako mangangamba. Hindi ako masisilat ng anumang mga manimila sapagkat alam kong may nagpipray sa akin. Pero hindi naman yung maging dahilan para maging tamad naman tayo na mag-pray para sa atin. We have to pray to each other. That is another way of submission to the will of the Lord. Kasi kung hindi na tayo nagpipray, ibig sabihin, kumpiyansa na tayo sa ating sarili. Na malakas tayo, matibay tayo, kaya hindi ko na kailangan ng prayer. No. Mapalad lang tayo sapagkat yung ating pastor, yung ating leader, ay talagang nananalangin na nakikita natin. Which is the very important protection ng kawan, ng body. At dahil sa tayo pinag-pray ng pastor, dapat ganun din tayo sa kanya. Upang yung pastor ay hindi mapana, sapagkat pag napana yung pastor, o kung sino man yung leader, eh watak din tayo. Kaya napakahalaga yung submission to the authority of God by way of praying at sa lahat ng activities na nakikita natin na nagtatrabaho tayo na sa team. Tunay nga na ang iglesia ito ay iglesia ng Diyos. Iglesia na kung saan ang Panginoon ang sentro. Hindi dito nagpapataasan ng abilidad at galing. Dito ay pakumbabaan. Pakumbabaan. Sapagkat kung si Satanas, ang laki niyang sinasabi, ako ay uupo sa mga kabundukan ng Diyos at ako'y parang magiging Diyos. Ngunit sabi doon sa mga aklat ng Isaias 14, pag binasa ninyo, ibinagsak ka sa Sion dahil sa iyong pagmamalaki. Sa Ezekiel chapter 28, makikita rin natin doon,
na yung lahat ng mga mahahalagang bato, mga haspi, mga diamante, mga ginto, lahat-lahat ng yan, inangkin sa Satanas. Kaya kung bakit ang mga bagay na ito, kapag ka ito ang pinag-interesa ng mga tao, yung mga tao ay nagpapatayan. Kasi si Satanas yung nandoon na nag-angkin ng mga ito. Hindi naman masama yun. Pag inibigay sa atin, atin yan. Pero ang pinag-usapan dito is, inangkin ni Satanas yung mga bagay na ito. Kaya kapag ka tayo nagkakaroon ng interest sa mga bagay na ito, ang tao ay sabihin natin nagkakagulo. Because of yaman, authority, and power, which is, sabi nga sa scripture, kapag hindi tayo naging mapagbantay, ito ay magiging dahil ng kapamakan natin. So by submitting to the will of God, ay mapagtatagumpayan natin ang kaaway. Tandaan natin na ang sabi nga po natin kanina, kailangan kilalanin natin yung kaaway. Ano ba ang kanyang mga estratehiya? Sa pangalan pa lang po, ay masasabi ng pag sinabing Satanas, ang ibig sabihin ay adversary or kaaway ng Panginoon. Dati naman kasi hindi naman siya gano'n, di ba? Ang tawag sa kanya nga ay pinakamataas sa hierarchy ng mga anghel. Siya yung pinakamataas. Kumbaga sa kingdom, parang siya yung administrator. Ang susunod sa kanya ay yung kung sa atin sa presidente natin yan ay meron siyang communication, meron siyang administrator at meron siyang general. Ang kanyang yung nagko-communicate ay si Gabriel. Ang una si Lucifer, tapos yung kanyang Ministry of Information ay si Gabriel, at ang panghuli ay si Archangel. Ang lahat ng mga trabaho, strategy ng kalaban, kailangan alam din natin nang hindi tayo madaya. At ang pinakang sikreto natin upang tayo ay hindi madaya, magpailalim, magpasakot tayo sa kalooban ng Diyos, sa authority ng Diyos, upang mapagtagumpay natin ang away. Amen? Amen. At higit sa lahat, matutunan natin na kapag tayo ay nagpapakumbaba at nagsasubmit sa authority ng Diyos, ang paglago ng gawain nito ay masasabi natin tuloy-tuloy, hindi magiging stagnan. Tuloy-tuloy hanggang sa madatnan tayo ng Panginoon na tunay nga na isang birhen na handang ikasal sa ating Panginoon sa huling panahon. Ready sa rapture at ready tayo na pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Amin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Patuloy namin inihiling ng ilang Diyos ng mga bagay na kung saan magbibigay sa amin ng kaunawaan at magbibigay sa amin, O Diyos, ng mawala tungkol sa mga gawa ng kaaway. Ay patuloy mo sa amin, Panginoon, ituro. Sa pamagitan, Panginoon, yung mga salita ay maunawaan namin, Panginoon, na higit na dakila yung plano kaysa mga pangako ng mundo sa pamamagitan ng mga ginagawa na estratehiya ng kaaway. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy mapagtagumpayan ng gawa ng kaaway at kami patuloy na lumago at patuloy, Panginoon, na magiging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Madatnan, Panginoon, karapat-dapat sa iyong kaharian. Purihin ka, O Diyos, sa mga ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na patuloy, Panginoon, na nakikinig sa mga paalala sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa iyo po ang papuri at sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ka, Diyos. Hallelujah.